pakikipag-communion, pakikipagrelasyon niya, kanina pa natin binabanggit, ugnayan sa Diyos. Dahil ulitin ko po, diinan ko lang po. Wala pong exempted sa problema. Wala pong exempted sa struggle. Wala pong exempted yung maaaring nalalamangan ka na yung mabait. Ang problema kasi, Brad, habang nagiging mabait ka, naabuso ka eh. Walang exempted yan. Yung walang exempted na ang ganda-ganda na ng ginagawa mo, parang hinahanapan ka pa ng mali. Na konting kibot lang, na sasaktan ka. Walang exempted yan. Kaya nga yung communion, Jesus is important. Tayo pa namang Katoliko, literal ang communion natin, di ba? Eucharistia. Yung Eucharistia, yung presensya, yung bread of life. Balik tayo sa bread of life. Yung bread of life, nagiging source of strength mo, nagiging source of joy mo, nagiging source of hope mo. Bakit? Binigay ni Jesus yung kanyang katawan, binigay ni Jesus yung kanyang dugo para sa kaligtasan ko. Ano pang hindi niya ibibigay? Ulitin ko, we might not understand how God works, but the joy is not on how He works, not even in the result, not even, paano kumilos ang Diyos, wala doon ang joy. Paano yung resulta, wala doon ang joy. Ang joy ay matatagpuan sa presensya niya sa gitna ng mga sitwasyong ito. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in, di ba? Sabi mo doon yung joy ko nasa puso ko. Hindi dahil, maganda yung nangyayari sa buhay ko. Magiging maganda ang hindi doon ang joy. Ang joy, nasa puso mo because your heart is where the Holy Spirit resides, is where Jesus abides. Kaya ulitin ko po. Para maging permanent yung joy, number one talaga is God's Word. Tulad ng kinuwento ko sa inyo yung isa pang kwento para makita niyo, si Sister Lina, yung isang kasama ko pong speaker, siya, meron siyang mamanahin. Ang intindi ko sa mamanahin niya, million. Hindi binigay. Iyakan sila ng pamilya niya. Hindi binigay nung sipag. Na dapat ay meron sila. Meron silang share. Hindi po mayaman itong taong ito. In fact, sobrang kailangan niya ng pera. Kaya nung sinabi niya na bahala na lang si Lord. Alam mo, nung ako gusto ko sabihin, bahala si Lord. May mga bagay na hindi bahala si Lord, paglaban mo yan, karapatan mo yan. Sagot niya. Kung hindi akin, hindi akin. Kung akin yun, wala akong magiging problema, ibibigay kagad ni Lord yun. Nang walang away, nang walang sumbatan, nang walang sama ng loob, nang walang demandaan. Kung akin. Sabi ko, nung una kong narinig sa kanya, sabi ko, ang tindi mo naman. Tapos may sinabi siya, ikaw nga ginawa mo rin yan eh. Well, I have my also own experience. When I was, yung last job ko po, I could have, kasi I was forced resignation yung akin. 3 consecutive years, I was the best employee. The 4th year, I was forced to resign. 3 consecutive years, ang ganda ng record ko. Wala ho talagang.
Kung ididemanda ko po sila sa labor, wala silang laban. Kinausap ko actually po, kinausap ko na yung pinsan ko who is lawyer po siya sa RCBC, yung bangko. At ang forte niya, labor dispute. Kasi sinabi ko sa kanya, ito yung sitwasyon, ay pinsan, pwede tayong magreklamo dyan, lalo na yung moral damages. Sabi niya, mahina dyan 2 milyon. Alam ko rin ng dadaya yung kumpanya namin sa taxes. Pag nireport mo sa BIR, may reward na 1 million. Tapos yung Microsoft, alam ko rin may reward. So malaking pera yung makukuha ko kung magre-report ako. Kaso at that time, nagte-train po ako, nakaupo ako nakikinig actually, informal training as a speaker sa Love Flock. And I was listening to the word of God. Hanggang nag-enjoy ako, hanggang nalilibang ako. Tapos tinawagan ako, uy, merong limit yung pagdidemanda, ha? Kung di ka nagdemanda ng ganitong panahon, mawawala na yon. Hindi pwedeng, patagalin mo pa yan. Ang sagot ko sa kanya, hindi na lang. Sabi niya, bakit hindi na lang? Kinakain niya ng puso ko ng word of God. Magkakaroon ako ng kaaway, magsisimula ako ng bago kong ministry as a speaker. Tapos mag-iiwan ako ng kaaway kasi sigurado ko magagalit sa akin yung mga boss ko, yung mga anak niya, forever ang galit doon. Dahil nagdemanda ko yun. Nakita kami ng boss ko na yun sa isang event. Parang meron kasi akong drugstore before. Nandun siya. So, attend ako as drugstore owner. And nakita niya ako, hinabol niya ako, Rafi. At doon ko nakita, yung boss ko, kung tumingin siya mula ulong hanggang paa, wala siyang, hindi siya basta may respeto sa tao. Pero yung hawak na sa akin, with so much respect, with so much, sabi ko, good to see you, talagang kita ko yung sincerity niya. At nagpasalamat ako sa Diyos, hindi ako milyonaryo, Lord. Pero milyonaryo ako sa'yo. Hindi ako mayaman, Lord. Pero yung joy na nararamdaman ko dahil hindi ako gumanti. Kasi ang motivation ko gaganti. Si Selena, yung kwento niya, yung din yung motivation ko, pamukha sa kanya na, nilalamangan mo ako eh. Ginugulangan mo ako eh. Anger eh, hindi joy. Pero yung pagsunod sa Word of God, ang kapalit na joy nun. Akala kasi natin, when we humble ourselves, tayo, hindi. When God is victorious in our life, that's where we find true joy. Amen. Napaya ka, di ka pumatol. Di ba joyful? Paano naman joyful yun? Yun nga kasi, yung puso natin, pag si Kristo, yung Word of God, pinaghaharian yung puso mo, nandun yung joy, nandun yung susi. There will ulitin ko, hindi po yan absence ng struggle, hindi yan absence ng but matutuklasan mo, the more you obey the Word of God, the more you apply the Word of God, the more you live by the Word of God, then your life becomes a fountain of joy. Sa umpisa lang yung struggle. Sa umpisa lang yung iyakan. Pero habang natutuklasan mo paano kumilos ang Diyos, unti-unti napapalitan niyo ng joy. I know, ang dami kong struggle eh. Ang dami kong last week, kwento ko sa inyo yung kapatid ko. Ngayon, kanina, magkausap kami. Nung weekend, may pinagagawa siya sa akin. Sabi ko, hindi ko magagawa yan. Please, huwag mong paano sa akin yan. But never siya nakarinig sa akin. Sobra ka na, ha? Nakaabuso ka na, ha? Hindi na maganda yung ginagawa mo, ha? Siya nakakarinig sa akin. At habang mga ginagawa,
Nakakatikim-tikim ako, Lord, ng pasensya. Okay, nakakatikim-tikim ako, Lord, ng bagong putahe, And another thing that we should learn is to have to develop a grateful heart. Gratitude, sabi nga, gratitude is an attitude. Dito sa Pilipinas, nako po, ang dami mong pwedeng ireklamo. Ang taas ng gasolina, ang init. Ano pa, ang mahal ng bilihin. Tumataas yung pamasahe. Yung gobyerno, ang daming pwedeng ireklamo. Dami. Patulitin ko. Hindi ako sumasali kasi sa kwentuhan nagrereklamo. Umiiwas po ako. Bakit? Hindi siya good news eh. Ayokong kargahan yung puso ko. Nagpapasalamat ako. Mahal yung pamasahe, pero pinagpo-provide si Lord ng pamasahe ko. Nagpapasalamat ako na mainit, pero nakakagamit ako ng payong. May funny thing nga, yung hand fan ko, nawala. Iniwan ko sa isang lugar na nawala, may dumampot. Sabi ko, Lord, hindi ko sinabing mas kailangan niya. Lord, kailangan ko yun Bigyan mo, lagi kong dasal, Lord, pag may dumaan sa sakyan yung aircon yung nakaupo binigyan ko si Lord ng fruit. Lambing lang Lord and that is faithful. Pag isa nakatayo, ba't aircon? Ito, papasalamat ako, Lord, aircon There are reasons for us to complain, but there are also reasons us to be grateful. Maraming reason bakit ka pwede magreklamo, and they are valid reasons. But those reasons are also opportunities to be grateful. Amen. Kaya nga, grateful heart Yung grateful heart, nagkakaroon ka ng contentment, a profound contentment, that everything is a blessing, that pag kita mo lahat is grace, kita mo lahat is a blessing, di masaya ang buhay. Maligaya ang puso. Amen. Then yung last one is to trust and surrender. Sabi ni Lord, sinasabi ko ito sa iyo so that your joy may be complete. Ano yung sinasabi niya? Kailangan we remain in Him. Kailangan yung puso natin nakasurrender. Life is not only about answered prayer, but life is about heart that is surrendered to God. In relation to that, meron kasing nadaanan ko lang when I was reading about